Sa baryo ng San Isidro, halos magkakakilala ang lahat, mula sa pinakamayamang may-ari ng palayan hanggang sa pinakahuling kubo sa gilid ng sapa. At sa baryong iyon, walang hindi nakakakilala kay Amelita Vergara, ang dalagang laging may pasan na sako sa likod, tila babahagi na iyon ng kanyang katawan at ng kanyang buhay. Bata pa lamang siya nang matutong mamulot ng bote, lata, bakal at karton sa gilid na kalsada, sa likod ng palengke, at kung minsan ay sa tabi ng mga bahay ng may kaya na walang pakialam kung may natatapakang dangal habang sila ay nagtatapon ng mga bagay na para sa iba ay kabuhayan na. Maaga siyang nagising araw-araw bago pa sumikat ang araw. Bago pa tumilawak ang tandan ni Mang Barto sa kabilang bakod, naririnig na sa kanilang munting bahay ang lagutok ng kahoy sa kalan at ang mahihinang yabag ni Amelita sa sahig na kawayan. Tahimik siyang kumikilos upang hindi magising agad ang kapatid niyang si Bembem, 8 taong gulang, payat, maputla at sakitin dahil sa hika. Ngunit sa maliit na bahay na iyon, gaano man siya kaingat, alam niyang hindi niya kayang itago ang pag-aalala. "Lita!" Napalingon siya. Gising na pala ang ama niyang si Rufino, nakaupo sa papag at hawak ang naninigas na tuhod. "Tay, bakit bumangon na kayo? Ako na po rito." Mabilis niyang sabi habang isinasali ng kaunting lugaw sa mangkok. Umubo ng bahagya si Rufino bago sumagot. "Kailangan ko ring kumilos. Hindi pwedeng ikaw na lang lagi." Napayuko si Amelita at pilit na nangumiti. Matagal na niyang alam na kapag nagsasalita ng ganoon ang ama, hindi iyon dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Dating magaling na karpintero si Rufino. Noon, siya ang tinatawag kapag may bahay na ipapagawa, bubong na aayusin o lamesang lilikhain. Ngunit 5 taon na ang nakalipas nang mahulog siya mula sa ikalawang palatag ng ginagawang bahay ng kapitan. Simula noon, hindi na niya maayos na naituntong ang isang paa at tuwing magbabago ang panahon, halos hindi siya makatayo sa sakit. "Inom muna kayo ng tsaa, tay," sabi ni Amelita habang iniaabot ang tasa. Tinanggap iyon ni Rufino ngunit hindi siya agad uminom. Sa halip, napatingin siya sa anak na naghahanda ng lumang sako, pisi at manipis na tsinelas na ilang beses nang tinahi. "Huwag kang masyadang magpagod ngayon. Mainit kahapon. Baka mahimatay ka sa daan." "Hindi pwede, tay. Wala na tayong bigas para bukas. Tsaka uubusin ko rin yung listahan ni Aling Sabel. Maglalaba pa ako sa hapon." Sa sulok ng bahay, umubo si Bembem. Lumapit agad si Amelita at hinaplos ang noo nito. Mainit-init na naman. "Ate," mahinang tawag ng bata. "May baon ka bang tinapay mamaya? Kahit kalahati lang." Nalusaw ang puso ni Amelita. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinaplos niya ang buhok ng kapatid. "Meron, hahanapan kita. Pero uminom ka muna ng gamot paggising mo ng tuluyan, ha?" Tumanggo si Bembem at muling pumikip. Nang lumingon si Amelita kay Rufino, nakita niya ang sakit sa mga mata ng ama. Hindi iyon sakit ng katawan, kundi sakit ng isang lalaking alam na hindi na niya mabigyan ng mas magaan na buhay ang mga taong pinakamahal niya. Paglabas ni Amelita ng bahay, madilim-dilim pa ang paligid. Basang singaw ang amoy ng umaga. Dumaan siya sa likod ng palengke kung saan naroroon ang tambakan ng mga karton at lumang gulayan. Sanay na ang mga tindera sa kanya. Ang iba, naaawa. Ang iba, parang wala lang. "Oh, Lita," tawag ni Aling Cora, tindera ng isda. "Dalhin mo tong mga kahon. Basa nga lang." "Salamat po, Aling Cora," magalang niyang sabi. Maya-maya ay dumating ang kanyang kasabay minsan sa pangangarakal, si Narsing, ang matandang bumibili ng junk sa baryo. Nakayuko ito sa pagtulak ng kariton, ngulit matalas pa rin ang mata sa mga bagay na pwedeng ibenta. "Maaga ka na naman, hiha," sabi nito habang nagsasalansan ng karton sa sako. "Kailangan po," sagot ni Amelita habang nagsasalansan ng karton sa sako. "May gamot pa si Bembem na bibilhin." Napailing si Narsing. "Walang kapaguran. Pero tandaan mo, hindi lahat ng mabigat kailangang akuin ng isang tao."
Ngumiti lamang si Amelita. Gusto sana niyang sabihin kung may pagpipilian lang siya, matagal na siyang nagpahinga. Ngunit sa buhay nila, ang pahinga ay para sa mga taong may sasalo kapag bumitaw sila. Sa kanila, ang isang araw na hindi kikilos ay isang araw na walang kakainin. Pagsapit ng alas 9, nagsimula ng uminit ang araw. Bitbit ang halos kalahating sako ng bote at bakal. Naglakad si Amelita papunta sa bilihan ni Narsing sa dulo ng kanto. Sa daan, nasalubong niya ang 3 dalagang palaging may masasabi sa kanya. Sina Jessa, Marikit at Laylin. Puro pulbo, mahahabang hikaw at halakhakang akala mo'y walang problema sa mundo. "Ayan na si Sako Queen!" Malakas na sabi ni Jessa, sabay tawa. "Uy Lita," dagdag ni Marikit, "baka may makita kang prinsipe sa loob ng sako mo." Nagtawanan silang 3. Humigpit ang hawak ni Amelita sa pisi ng sako, ngunit hindi siya nagsalita. "Ano ba, hindi ka na natatawa?" Muling pangaasar ni Laylin. "Sayang ang mukha mo. Kahit papano pwedeng gumanda kung marunong ka lang mag-ayos. Kaso amoy kalakal ka lagi." Ilang tindera ang napalingon. May ilan na tila gustong sumita pero nanahimik din. Sa baryo, sanay na ang mga tao sa ganoong eksena. Ang mahirap, madalas pinagtatawanan na parang normal lamang. Huminga ng malalim si Amelita at saka marahang nagsalita. "Mas okay na pong amoy kalakal kaysa amoy yabang." Nanlaki ang mata ni Jessa. "Anong sabi mo?" Ngunit hindi na huminto si Amelita. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Sa likod niya, narinig niya ang inis na yabag at pabulong na mura ng mga ito. Ngunit hindi na siya lumingon. Sanay na siya. Sanay sa pangungutya. Sanay sa pagmamaliit. Sanay sa tingin ng mga taong akala mo ay mas mahalaga sila dahil lang mas makapalang tela ng damit nila. Pagsapit ng tanghali, natapos niya ang unang ikot ng pamumulot at naibenta iyon kay Narsing. Konting pera lamang, pero sapat para sa kalahating kilo ng bigas at ilang pirasong pandesal. Inilagay niya ang tinapay sa gilid ng sako para kay Bembem. Pag-uwi niya sa bahay ng sandali upang ihatid ang bigas, nadatnan niyang nakaupo sa labas si Rufino, tahimik na pinapanood ang alikabok na nililipad ng hangin sa bakuran. "Tay, bakit nandito kayo sa init?" May hawak na lumang kahon si Rufino, yung kahong matagal nang nakapatong sa ilalim ng lumang aparador. Dahan-dahan niya iyong binuksan at tila may hinahanap. "Ano po yan?" tanong ni Amelita. "Wala," mabilis na sagot ni Rufino. "Mga lumang gamit lang." Ngulit sa paraan ng pagkakasabi nito, alam ni Amelita na hindi simpleng wala. Lumapit siya at nakitang may mga lumang damit, ilang kupas na papel at punit-punit na tela sa loob. Nang iaabot niya ang mangkok ng lugaw sa ama, may nahulog mula sa kahon. Isang lumang litrato na kupas na at putol ang isang gilid. Agad itong pinulot ni Amelita. "Tay, sino po ito?" Nagkatinginan sila. Sa litrato ay isang batang babae at isang babaeng may maamong mukha. Hindi malinaw ang kabuuan dahil putol ang kalahati, ngulit may kung anong kumabog sa dibdib ni Amelita nang makita ang mga mata ng babae. Hindi niya may paliwanag, pero may pamilyar na lungkot sa mga iyon. "Akin na yan," sagi ni Rufino, bahagyang madiin. "Si nanay po ba ito?" Hindi sumagot si Rufino. "Tay, si nanay po ba yan?" Ulit ni Amelita, na ngayon ay may panginginig na ang boses. Matagal bago sumagot sa ama. Rosenda ang pangalan niya. Parang tumigil ang hangin sa paligid. Ilang taon nang tanging nanay mo o yung umalis lamang ang tawag sa babaeng iyon. Ngayon, sa unang pagkakataon, nagkaroon ito ng tunay na pangalan. "Bakit niyo po mayon lang sinabi?" "Dahil wala nang mababago," malamig na sagot ni Rufino, sabay kuha sa litrato. "Pero buhay pa po ba siya? Nasaan siya? Bakit hindi siya bumalik?" Sunod-sunod na tanong ni Amelita, na tila biglang nabuhay ang matagal ng pinipiling pangungulila. Napapikit si Rufino. Hindi lahat ng tanong dapat sinasagot. "Pero paano naman ako, tay? Ako yung iniwan. Ako yung lumaking hindi alam kung bakit wala siyang nanay." Doon lamang tumaas ang boses ni Amelita, at kahit siya ay nagulat sa sariling hinagpis. Sa loob ng maraming taon, nagtimpi siya. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagtanong ng sobra. Ngulit ngayon,
Dahil lamang sa isang lumang litrato, bumuhos ang lahat. Lita, mahina ang ulit mabigat na sabi ni Rufino. May mga katotohanang mas mabigat kaysa sa sakong pasan mo. Napaatras siya. Hindi na alam kung alin ang mas masakit. Ang kawalan ng sagot o ang pakiramdam na may alam ang ama ngulit piniling ilibing iyon kasama ng mga lumang gamit at tahimik na hapdi ng mga nakaraang taon. Tahimik siyang lumabas ng bahay dala ang isa pang timba ng labada ni Aling Sabel. Sa tabing ilog siya naglaba ng hapong iyon. Habang kinukusot ang damit, paulit-ulit sa isip niya ang pangalang ng kanyang ina, Rosenda. Hindi na lamang itong anino, hindi na lamang ito kwento. Isa na itong totoong tao na maaaring buhay, maaaring malapit, maaaring matagal ng pinili na huwag siyang balikan. Lita, tawag ni Aling Sabel nang dumaan ito. Anak, bakit parang malungkot ka yata? Wala po yun. Hindi ako bulag. Simula bata ka, pag mabigat ang iniisip mo, parang dinadagan ng balikat mo kahit wala kang karga. Napatingin si Amelita sa ilog. Gusto sana niyang umiyak pero hindi niya ginawa. Hindi pwede. Marami pa siyang lalabhan. Marami pa siyang gagawin. Sa buhay niya, kahit masaktan ka, hindi pwedeng tumigil ang oras para damayan ka. Pagsapit ng gabi, nakaupo silang tatlo sa munting mesa. Si Rufino, si Bembem at si Amelita. Kumakain ng lugaw at tigkalahating pandesal. Tahimik ang lahat. Tanging paghigop ni Bembem at ang kulig-kilig sa labas ang maririnig. Biglang nagsalita si Bembem. Ate, totoo bang may nanay tayo? Napatingin si Amelita sa kapatid. Malamang ay narinig nito ang sigawan kanina. Meron, sagot niya, dahan-dahan. Babalik pa ba siya? Napapikit si Amelita. Hindi ko alam. At kung buhay pa siya, dugtong lang bata, hahanapin mo ba? Hindi agad siya sumagot. Tumingin siya kay Rufino ngulit na natili itong nakayuko, parang wala nang lakas makipagtitigan. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa papag at nakatitig sa bubong na pawid, alam ni Amelita na may nabuksang pinto sa puso niya na hindi na muling masasara. Hindi pa niya alam kung saan iyon hahantong. Hindi pa niya alam kung gaano kabigat ang katotohanang nakatago sa likod ng pangalang Rosenda. Gulit sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na sapat sa kanya ang mabuhay na nagtitiis lang. Dahil minsan, ang pinakamabigat palang pasan ng tao ay hindi ang sako sa balikat, kundi ang tanong na habang tumatagal ay lalo lamang bumibigat sa dibdib. Hindi nakatulog ng maayos si Amelita ng gabing iyon. Habang nakahiga siya sa banig na manipis at halos hindi na mapaghiwalay ang hibla, paulit-ulit sa isip niya ang pangalan ng kanyang ina, Rosenda. Sa buong buhay niya, para lamang itong multo sa kanilang bahay, naroroon sa katahimikan, sa mga tanong na iniiwasan ng kanyang ama, at sa bawat pagkakataon na may nakikita siyang mga batang yakap-yakap ng kanilang ina sa palengke. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na iyon pangalang hinulaan lamang niya. May mukha na ito. May bakas, may bigat. At higit sa lahat, may lihim na ayaw sabihin ni Rufino. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Hindi na niya hinintay na tumilaok ang tandok ni Mang Berto. Naupo siya sa tabi ng bintana at pinakiramdaman ang malamig na hangin mula sa bukid. Sa tabi niya, himbing pa si Bembem. Sa kabila ng payapang mukha ng bata, kita pa rin ang maputlang balat at manipis na dibdib nitong hirap sa bawat malalim na hinga. Napahigpit ni Amelita ang layaman ng lumang kumot. Ate, mahinang tawag ni Bembem. Bahagyang dumilap. Babangon ka na. Oo, pero dito lang muna ako. Iniisip mo pa rin si nanay? Hindi agad siya sumagot. Kahit bata pa si Bembem, marunong itong magbasa ng bigat sa mukha ng kapatid. Hinaplos niya ang buhok nito. Konti lang. Sabi niya, ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Bumukas ang pinto ng kanilang munting bahay at pumasok si Rufino na galing sa likod bahay. May bitbit itong 2 pirasong kahoy na marahil ay pinulot para gawing panggatong. Bakas sa mukha nito ang hindi magandang tulog. Mula kagabi hanggang ngayon ay wala pa ring humuhupa sa pagitan nila.
Hindi na muling binanggit ng ama ang litrato at hindi na rin nagpumilit si Amelita. Ngunit sa katahimikang iyon, mas lalo niyang naramdaman na may malaking bagay na ikinukubli sa kanya. "Aga mo," sabi ni Rufino nang mapansing gising na si Amelita. "Kailangan po," sagot niya habang tumatayo. "May ikot pa ako sa palengke bago ako maglaba." Tumanggo si Rufino, ngunit bago pa ito makalabas ulit ay nagsalita si Amelita. "Tay," napahinto ang lalaki. "May itatanong po sana ako." Bahagyong tumigas ang balikat ni Rufino. "Kung tungkol na naman kay Rosenda, wala na akong may dadagdag." Hindi po panggalan niya ang itatanong ko. Humugot siya ng hangin. "Ano po ang Villa Esperanza?" Parang biglang nanlamig ang umaga sa loob ng bahay. Dahan-dahang lumingon si Rufino. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naitago ang malinaw na gulat sa muka. "Saan mo naririnig yan?" Hindi sumagot agad si Amelita. Dumukot siya sa ilalim ng tiklop ng kanyang lumang damit at inilabas ang isang punit at kupas na papel. Ang sulat na nahulog mula sa kahon kagabi habang kinukuha ni Rufino ang litrato. Hindi man buo ang sulat, malinaw pa rin ang ilang salita. At naroon ang pangalang iyon, Villa Esperanza. "Kasama po ito sa mga gamit niya," sabi niya. "Tay, wag niyo na po akong lokohin. May alam kayo." Matagal na walang nagsalita. Tanging mahinang pag-ubo ni Bembem ang narinig sa sulok. Naupo si Rufino sa lumang bangko at tila biglang tumanda ng ilang taon sa bigat ng pagbabalik ng isang pangalang matagal niyang ibinaon. "Hindi ka pa handa sa totoo," bulong nito. "Paano ko po malalaman kung hindi niyo sasabihin?" Napapikit si Rufino, saka marahang huminga. "Sa lungsod yan, pangalan ng isang mansyon. Matagal na. Huwag mo nang guluhin pa." "Mansyon," ulit ni Amelita. "At anong koneksyon ni nanay doon?" Nguit umiling si Rufino. "Hanggang doon lang ang sasabihin ko." Hindi napigilan ni Amelita ang frustration na kumawala sa kanyang dibdib. "Bakit po? Bakit tuwing malapit ko nang malaman ng totoo saka naman kayo uurong? Ako po ang anak. Buhay ko po ito." Mismo, tumaas ang boses ni Rufino, bagay na bihira niyang gawin. "Buhay mo yan, kaya gusto kitang ilayo sa mga taong yon." Natigilan si Amelita, maging si Bembem ay napatayo sa higaan dahil sa pagkabigla. Nanginginig ang mga labi ni Rufino matapos ang kanyang nasabi na para bang may bagay siyang nailabas na hindi na mababawi. "Mga taong yon?" Dahan-dahang ulit ni Amelita. "Sino po sila?" Ngulit huli na. Bumalik sa paninigas ang mukha ni Rufino. Tumayo siya at mabilis na kinuha ang punit na papel sa kamay ni Amelita. "Sabi ko nang wag mo nang pakialaman. Hindi mo kailangang puntahan ang lugar na yon." "At paano kung kailangan ko?" Tumitig si Rufina sa kanya. May takot, may galit, ngunit higit sa lahat ay may awa. "Kapag sinunod mo ang bakas na yan, baka hindi ka na makabalik sa payapang buhay na alam mo." Napatawa ng pait ng Amelita. "Payapa? Tay, kailan po naging payapa ang buhay natin?" Doon tuluyang natahimik ang matanda. Hindi na ito sumagot. Lumabas ito ng bahay na pasuray-suray at iniwan si Amelita na mas mabigat ang dibdib kaysa noong nakaraang gabi. Sa maghapon, hindi makapag-focus si Amelita sa trabaho. Habang namumulot siya ng bote sa likod ng palengke, tila wala siyang maririnig kundi ang huling sinabi ng kanyang ama, "Mga taong yon." Ibig sabihin, hindi lang basta bahay ang Villa Esperanza, may mga taong konektado roon at ang kanyang ina, sa anumang dahilan, ay may kinalaman sa kanila. "Lita, abat muntik mo nang itapon pati tsinelas mo?" Puna ni Narsing nang mapansing siyang tulala habang nagkakalkal sa tumpok ng karton. "Pasensya na po, Narsing," sagot niya. Tumingin sa kanya ang matanda at marahang ibinaba ang timbangan. "May mas mabigat kang dala ngayon, hindi sako ang problema mo." Ngumiti ng pilit si Amelita. "Halata po ba?" "Sa akin, oo." Lumapit si Narsing at inabot sa kanya ang isang tansan na matagal nang pinaglaruan sa daliri. "Anak, may mga tanong na habang hindi sinasagot, lalo lang bumibigat. Pero tandaan mo,
Hindi lahat ng sagot ay nakakagaan. Napayok ko si Amelita. Kung kayo po ang tatanungin, hahanapin niyo po ba ang totoo kahit masakit? Matagal bago sumagot ang matanda. Oo, dahil ang sakit na may sagot, mas matitiis kaysa sakit na habang buhay kang nangangapa. Baon ng mga salitang iyon, nagtungo siya sa gilid ng terminal ng hapon para maghatid ng labada kay Aling Sabel. Doon niya muling nakita si Tio Benhur, ang driver ng lumang jeep na biyaheng bayan at lungsod. Kilala siya nitong bata pa lamang at madalas bigyan ng libreng sakay kapag kapo siya sa pamasahe. "Oh, Lita!" Malakas nitong bati. "Mukhang hindi basura ang iniisip mo ngayon ah." Napangiti si Amelita. "Paano niyo po nasabi?" "Hindi ka nakikipagtawaran sa sardinasan kanina. Imposible yan sa'yo kapag normal ka." Napabuntong hininga siya. Sandali niyang pinag-isipan kung magsasabi ba siya, pero parang gusto na rin niyang may mapaglabasan ng laman ng isip. Hindi man niya ikinwento ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa pangalang Rosenda at sa mansyong nabasa niya sa sulat. "Villa Esperanza?" Ulit ni Tio Benhur, sabay kunot noo. "Parang naririnig ko na yan sa siyudad." Teka, nag-isip ito ng ilang saglit bago tumanggo. "Oo nga, malaking mansyon daw yan sa may lumang bahagi ng lungsod. Pag-aari raw ng isang makapangyarihang angkan. Hindi ako sigurado sa detalye pero kilala yan ng mga biyahero." "Bakit?" Napatigil si Amelita. Kahit isang pirasong impormasyon ng iyon, sapat na para magliyab muli ang kutob sa dibdib niya. Totoo nga, totoong lugar iyon. Hindi guni-guni, hindi likhang isip ng isang lumang sulat. "Wala po," sagot niya, ngunit halatang hindi kumbinsido si Tio Benhur. "Lita," sabi nito, huminahon ng boses. "Kung pupunta ka sa lungsod, huwag kang padalos-dalos. Ang siyudad, hindi parang baryo. Kapag nawala ka roon, walang makakakilala sa'yo." Tumingin siya sa makulimlim na langit. "Mas nakakatakot po yatang habang buhay na hindi ko makilala ang sarili kong pinagmulan." Hindi na nagpumilit pa si Benhur. Sa halip, kinapa nito ang bulsa at palihim na inabot sa kanya ang ilang gusot na perang papel. "Nako, Tio, hindi po. Pang-jeep lang yan. Huwag kang mangingay." Ngumiti ito, ngulit may lungkot sa mga mata. Minsan sa buhay, kailangan talagang sundan ng tao ang tanong na ayaw sagutin ng panahon. Napakurap si Amelita. Para bang narinig niyang muli ang diwa ng sinabi ni Narsing. At sa sandaling iyon, may unti-unting tumibay sa loob niya. Hindi man buo ang plano, naramdaman niyang papunta na siya roon. Ngulit, bago ang desisyon, kailangan pa niyang harapin ang sariling tahanan. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ng tuyong galunggong at kaunting kanin, pinagmasdan niya sina Rufino at Bembem. Ang ama niyang kahit salat ay pinilit siyang mapalaki ng maayos. Ang kapatid niyang maliit pa man ay nakakapit sa kanya tuwing may sakit o takot. Maaari ba niyang iiban samantala ang mga ito para sundan ang bakas ng isang inang hindi niya patiyak kung buhay nga? "Ate," biglang sabi ni Bembem habang kinakalikot ang buto ng isda. "Kapag nahanap mo ang nanay, iuwi mo ba siya dito?" Napatingin si Rufino sa bata. Kita sa mukha nitong gusto niyang pigilan ang usapan, pero hindi na niya nagawa. "Bakit mo naman natanong yan?" tanong ni Amelita. "Kasi," yumuko si Bembem, "minsan naiinggit ako sa iba. Kapag may programa sa school, may nanay silang nag-aayos ng damit nila." Hininto siya at saka marhang ngumiti. "Pero okay lang, ikaw naman yung parang nanay ko." Napasikip ang lalamunan ni Amelita. Hindi niya napigilan ang abutin ang kamay ng kapatid. "Hindi kita iiwan ng matagal. Pangako." Biglang tumihim si Rufino. "Wala ka pang sinasabi. May pangako ka na agad." Tumitig si Amelita sa ama niya. Hindi na niya gustong paikot-ikot. "Pupunta po ako sa lungsod." Tumigil ang oras sa loob ng munting bahay. "Hindi," agad na sagot ni Rufino. "Kailangan ko po." "Sabi ko, hindi."
Tay, hanggang kailan niyo na ako ikukulong sa hindi naman kasalanan ko? Nanginginig na ang boses niya, ngunit hindi na siya umurong. Hindi ko po kayo kinamumuhian. Hindi ko rin po kinakalimutang kayo ang nagpalaki sa akin. Pero may karapatan akong malaman ng totoo. Tumayo si Rufino, hawak ang gilid ng mesa. At kapag napahamak ka, mas napapahamak po ako sa hindi ko alam. Tahimik ang sumunod na ilang segundo. Sa wakas, naupo muli ang matanda, tila naubusan ng lakas. Pagod na pagod ang mukha nito. Hindi ko ginawa ang pananahimik dahil gusto kitang saktan. Mahina nitong sabi. Ginawa ko yon dahil may mga taong kayang bumura ng buhay ng iba para lang mailigtas ang sarili nila. Kung ganun, mas lalo pong kailangan kong malaman. Nag-angat ng tingin si Rufino at sa wakas, sa unang pagkakataon, wala na siyang sinubukang itago sa tingin niya. Takot, awa at pagsuko. Kapag umalis ka, dalhin mo yung lumang litrato. Natigilan si Amelita. May karapatan kang dalhin yon, dugtong niya. Pero tandaan mo anak ha, hindi dahil nahanap mo ang pinanggalingan mo, ibig sabihin nun ay magiging magaan na ang dadaanan mo. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Amelita. Hindi niya inaasahan na sa huli, papayagan din ng ama kahit napakabigat para rito. Lumapit si Bembem at hinakap ang biyang niya. Ate, uuwi ka rin agad, di ba? Lumuhod siya at hinalikan ng noo ng kapatid. Oo, uuwi ako, pero pagbalik ko, may dala na akong katotohanan. Kinabukasan, bago pa tuluyang maliwanagan ng baryo, nag-empake si Amelita ng ilang gamit sa kanyang lumang sako, 2 pares ng damit, isang tuwalya, ang punit na sulat, ang lumang litrato, at konting tinapay na ibinaon ni Rufino nang hindi man lamang tumitingin sa kanya habang inaabat iyon. Sa labas ng bahay, tila mas tahimik ang buong paligid kaysa dati. Maging ang hangin ay parang nag-aalangan ding humihip. Habang papalayo siya sa kanilang bakuran, nakita niyang nakatayo sa may pinto si Rufino at katabi nito si Bembem na kumakaway kahit namumugdo ang mga mata. Mag-iingat ka, sigaw ni Rufino, maikli ngunit malinaw. Magpapadala po ako ng balita, sagot ni Amelita. Pagdating niya sa terminal, naroon na si Tio Benhur, nakasandal sa jeep at tila kanina pa naghihintay. Hindi na ito nagtanom. Tinulungan na lamang nitong isabit ng maayos ang sako at itinuro ang bakanteng pwesto sa tabi ng bintana. Habang umaandar ang jeep at unti-unting naiiwan ang baryo ng San Isidro, napatingin sa Amelita sa mga palayan, sa ilog na pinaglabanan niya ng labada at luha at sa maliit na mundong humubog sa kanya. Hindi siya umaalis dahil sawang-sawa na siya sa kahirapan. Umaalis siya dahil may isang piraso ng sarili niya na naiwan sa nakaraan at panahon ng hanapin iyon. Bit-bit ang lumang sako na sa tagal ay halos kasing bigat na ng kanyang kasaysayan, pumasok siya sa biyaheng hindi niya alam kung saan hahantong. Ngulit malinaw ang isang bagay sa puso niya. Hindi na siya babalik na ang taming dala ay pagod at tanong. Sa paglayo ng jeep, lalong luminaw sa isip niya ang pangalan ng mansyon na kailangang puntahan, Villa Esperanza. At sa pangalang iyon, nagsimula ang unang hakbang niya papunta sa lihim na katagal siyang hinintay. Halos manhid ang likod ni Amelita nang tagtag ng jeep nang tuluyan silang makapasok sa lungsod. Kung sa baryo ng San Isidro ay malawak ang pagitan ng mga bahay at rinig ang tilaok ng tandok sa umaga, dito ay parang walang pahingang ugong ng makina, sigawan ng konduktor, busina ng kotse at yabag ng mga taong laging nagmamadali. Mula sa bintana ng jeep, sunod-sunod niyang nakita ang matataas na gusli, mga tindahan na may malalaking karatula, mga batang hamog sa bangketa, at mga babaeng naglalakad na parang walang anumang bigat na dinadala. Saglit niyang hinigpitan ang hawak sa kanyang lumang sako. Sa dami ng taong nakapaligid sa kanya, pakiramdam niya'y lalo siyang lumiit. Lita, tawag ni Tio Benhur habang humihinto ang jeep sa terminal. Dito ka na bababa ha? Tumanggot siya at agad bumaba, halos mapatid ang tsinelas sa pagmamadali nang may kasabay sumalubong pang 2 pasahero. Muntik pa siyang matabig ng isang lalaking may bitbit na kahon ng manok. Tabi! Tabi! Sigaw nito.
Napaatras si Amelita at muntik nang matapakan ang sarili niyang sako. Sa baryo, may panahon pa ang mga tao na tumingin kung sino ang kasalubong nila. Dito, parang bawat segundo ay may halaga at walang pakialam ang sinuman kung may natatamaan silang iba. "Mag-ingat ka," sabi ni Tio Benhur habang inaabot sa kanya ang natitirang sukli mula sa pamasahe. "Ang terminal na to, maraming mapagpanggap. Huwag kang basta sasama kung kani-kanino." "Opo, Tio, salamat po." Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, tila may gusto pang sabihin. Ngunit nauwi rin ito sa marahang buntong hininga. "Kapag napagod ka, tandaan mo lang ang kinaroroonan ng terminal. Dito ang biyahe pabalik ng San Isidro." Hindi agad sumagot si Amelita. Tumingin siya sa paligid, sa mga tao, sa alikabok, sa mga nag-aagawang tricycle at sa mahabang hanay ng estero sa di kalayuan. "Sana po pagbalik ko, may sagot na akong dala." Hindi na nagsalita si Tio Benhur. Tinapik lang siya nito sa balikat bago sumakay muli sa jeep at umalis. Naiwan si Amelita sa gitna ng terminal na tila biglang lalong sumikip at lumawak ng sabay. Humugot siya ng malalim na hininga at nagsimulang maglakad. Hindi niya alam kung saan eksaktong matatagpuan ang Villa Esperanza. Ang tanging alam niya ay nasa lumang bahagi raw ito ng lungsod, pag-aari ng isang makapangyarihang pamilya. Pero sa lawak ng syudad, parang napakaliit ng hawak niyang bakas. Minsan siyang nagtanong sa isang tindero ng sigarilyo sa kanto, ngunit tinaasan lamang siya nito ng kilay. "Villa Esperanza ba?" ulit ng lalaki. "Maraming bilya dito. Paano ko malalaman kung anong hinahanap mo?" "Yung mansyon po ng mga mayayaman," sagot ni Amelita. Napangiwi ang tindero. "Lahat naman ng mansyon dito ay sa mayayaman. Magtanong ka sa iba." Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa kumulo ang sikmura niya. Hindi pa siya nakakakain mula kaninang madaling araw maliban sa isang maliit na tinapay na ibinigay ni Rufino. Sa bawat hakbang niya, lalo niyang nararamdaman ang pagod ng biyahe at ang unti-unting paglamig ng loob, baka mali ang pinasok niyang laban. Sa isang gilid ng kalsada, sa tapat ng terminal ng tricycle, may maliit na pwesto ng lugaw at tukwat baboy. Umaalingasaw ang bango ng mainit na sabaw. Hindi niya naiwasang mapahinto. Nakatayo roon ng isang babaeng nasa 40 anyos, biluga ng muka, ngunit mabait ang mga mata, abala sa pagsasalin ng lugaw sa mangkok ng customer. "Day, kakain ka ba?" tanong nito nang mapansing matagal nang nakatingin si Amelita sa kaldero. Nag-aalangan si Amelita. "Magkano po?" "20 lang ang plain lugaw." Kinapa niya ang bulsa ng saya at nabilang ang natitira niyang pera. Hindi pwedeng ubusin kaagad ang dala niya. Kailangan niya iyon para sa pamasahe at baka kung saan pa siya abutin mamaya. "Tubig lang po sana," nahiya si sabihin. Sagit siyang tinignan ng babae. Marahil ay nakita nito ang pagod, alikabok at pag-aalinlangan sa mukha niya. Hindi na ito nagsalita pa. Kumuha ito ng isang mangkok, nagsali ng lugaw, nilagyan ng konting asin at konting hiwa ng sibuyas dahon, saka inilapag sa harap niya. "Oh, heto, umupo ka muna. Mamaya mo na isipin ang bayad." Agad na napailing si Amelita. "Naku, wag na po. Wala po akong..." "Hindi ako nanghihingi ng paliwanag," putol ang babae. "Kainin mo na habang mainit." Napalunok si Amelita at marahang naupo sa monoblock sa tabi ng kariton. "Salamat po." "Nga pala, ako si Mila," sabi ng babae habang inupod ng kamay sa lampin. "Ikaw?" "Amelita po, pero Lita na lang." "Hindi ka taga rito." "Halata po ba?" Napangiti si Mila. "Sa lakad, sa salita, at sa paraan hawak mo yung sako mo." "Oo." "Taga saan ka?" "San Isidro po." Tumanggo si Mila at saka tumawag sa loob ng maliit na kubol sa likod ng pwesto. "Tonton, pakiabot nga yung pitsil ng tubig." Makalipas ang ilang sandali ay sumilip ang isang binatilyong mga 12 anyos, payat ngunit masigla ang kilos. "Eto po, Nay." "Anak ko yan, mahilig makinig sa usapan ng may usapan." "Nay naman," reklamo ni Tonton, ngunit nakangiti. Habang kumakain ng lugaw, dahan-dahang kumalma ang pakiramdam ni Amelita. Ang simpleng kabutihang ipinakita ni Mila ay tila unang pahinga niya sa mahabang puno ng takot at pagkalito. Nang maubos niya ang lugaw, saka lamang muling bumalik sa isip niya ang tunay niyang pakay. "Aling Mila?" Maingat niyang simula.
May itatanong po sana ako. Alam niyo po ba kung nasaan ang Villa Esperanza? Huminto sa pagkilos ni Mila. Pati si Tonton na kunwaring may inaayos sa mesa ay biglang napatingin. Hindi agad sumagot ang babae. Sa halip, marahang nilapag nito ang sandok. Saan mo narinig yan? Tanong nito. May kung anong kumabog sa dibdib ni Amelita. Pareho sila ng reaksyon ni Rufino. Ibig sabihin, hindi talaga ordinaryong lugar iyon. May hinahanap lang po ako. Sagot niya. May kinalaman daw po roon ng nanay ko. Nanatiling tahimik si Mila ng ilang saglit, saka ibinaba ang boses. Ang Villa Esperanza ay pag-aari ng mga Valderrama. Matagal ng pangalan yan dito sa lungsod. May yaman, may negosyo, may impluensya, at may mga kwentong hindi sinasabing malakas. Anong klaseng kwento po? Napabuntong hininga si Mila. Hindi ako tsismosa, pero matagal ko nang naririnig sa mga customer ko na maraming taong nasira ang buhay dahil sa pamilyang yan. May mga dating katulong na bigla na lang nawala, may mga alitang hindi umaabot sa barangay dahil natatakot ang lahat, at may isang matandang donya roon na sinasabing napakahigpit. Donya? Ulit ni Amelita. Si Donya Severina Valderrama. Kapag pangalan niya ang usapan, bumabait ang tono ng mga tao kahit galit sila. Ganyan kalaki ang kapit ng pamilya. Napatitig si Amelita sa walang laman na mangkok. Mas lalong naging mabigat ang pakiramdam niya. Hindi lamang siya basta pupunta sa mansyon para magtanong. Parang papasok siya sa pugad ng mga taong sanay na masunod ang gusto nila. Bakit, Lita? Dahan-dahang tanong ni Mila. Ano bang meron sa nanay mo at sa Villa Esperanza? Hindi agad siya sumagot. Ayaw niyang ikwento ang lahat dahil siya mismo ay kapuspa sa buong katotohanan. Ngunit may kung anong tuwala sa mukha ni Mila na nag-udyok sa kanyang maglabas ng kaunti. Matagal na po siyang nawawala. Rosenda po ang pangalan niya. May nakita akong lumang sulat at naroon ang pangalan ng mansyon. Hindi ko po alam kung nagtrabaho siya roon o ano, pero pakiramdam ko, doon magsisimula ang sagot. Nagkatiginan sandali sina Mila at Tonton. Parang may gusto silang ikubli ngunit sa huli napailing si Mila. Hindi kita pipigilan, pero hindi madali ang pupuntahan mo. Maraming taong iba ang tingin sa mahirap lalo na sa ganyang lugar. Bahagyang ngumiti si Amelita, ngunit mapait ang ngiting iyon. Sanay na po ako. Magkaiba ang pangmamaliit sa baryo at sa siyudad, seryosong sabi ni Mila. Dito, hindi ka lang pagtatawalan. Pwede ka nilang ipahiya hanggang gusto mong kainin ka ang lupa. Hindi na po bago sa akin ang mapahiya. Tahimik na pinagmasdan sila ni Mila. Saka ito tumawag kay Tonton. Samahan mo siya hanggang sa kanto ng Kalye Hidalgo. Ituro mo sa kanya kung saan sasakay ng pedicab papuntang lumang distrito. Talaga po, Nay? Talaga, sabi ni Mila. At ikaw, baling niya kay Amelita. Kapag napagod ka o may nangyaring hindi maganda, bumalik ka rito. Naiintindihan mo? Naglaho ang konting tigas sa dibdib ni Amelita. Opo, maraming salamat po. Kasama si Tonton, naglakad siya sa makitip na mga eskinita, tumawid sa masikip na bangketa at sumakay ng pedicab papuntang lumang distrito ng lungsod. Habang palayo sila sa maingay na terminal, unti-unting nagbago ang hitsura ng paligid. Naging mas malalapad ang kalsada, mas tahimik at mas malalaki ang bahay. Ang mga puno sa gilid ng daan ay matataas at maayos ang pagkakaputol. Ang mga bakod ay yari sa bakal na may disenyo at ang mga ilaw poste ay tila luma ngunit mamahalin. Diyan na sa unahan, sabi ni Tonton habang itinuturo ang dulo ng kalsada. Hindi na ako pwedeng lumapit. Pinapaalis kasi ng gwardya kapag tambay lang. Nagbayad si Amelita sa pedicab at bumaba. Salamat, Tonton. Babalik ka sa pwesto ni Nay, ha? Sabi ng bata na parang may kutob na may hindi magandang mangyayari. Tumanggi siya. Oo. Nang makaalis ng pedicab, tuluyan niyang nakita sa harapan niya ang malawak at mataas na bakal na gate ng isang mansyon. Sa gilid ng puting haliging bato ay may tansong plakang kumikislap sa sinag ng hapon. Villa Esperanza. Hindi niya namalayang napahigpit ang hawak niya sa sako.
Ang mansyon ay parang isang mundong hiwalay sa mundong kinalakihan niya. Mula sa labas pa lamang, kita na ang malawak na hardin, fountain sa gitna, at isang malaking bahay na may balkonahing tila sa pelikula lamang niya nakikita noon sa telebisyon ng kapitbahay. Lumapit siya sa gate ng dahan-dahan. Kaagad siyang hinarang ng lalaking nakauniporme ng gwardya. Malapad ang dibdib nito at matalimang tingin. "Oh, saan ka?" tanong nito. "Magandang hapon po. Naghahanap po sana ako ng..." Hindi pa niya natatapos ay napatingin na ang gwardya sa kanyang sako, sa kanyang kupas na damit at sa tsinelas niyang pudpod. Bumilis ang paghusga sa mga mata nito. "Walang limos dito." "Hindi po ako namamalimos," agad niyang sabi. "May hinahanap po sana akong tao. Baka may nagtrabaho po rito noon. Rosenda po ang pangalan." Sa loob ng bakuran, may isang babae namang nakadamit kasambahay na papalapit. Ayos ang plansya ng uniforme nito, ngunit halatang sanay manlait sa paraan ng pagsulyap niya palang kay Amelita. "Goryo, sino yan?" tanong ng babae. "Ewan ko ba rito, Perlita?" sagot ng gwardya. "Mukhang may gustong hanapin daw." Lumapit siya ng kasambahay na si Perlita at sinukat siya mula ulo hanggang paa. "Anong klaseng hanap? Basurahan ba? Nagkamali ka ng pinuntahan, iha." May narinig siyang mahinang tawanan mula sa gilid ng driveway. Dalawang lalaking mukhang hardinero at driver, marahil sina Mikoy at Santos, ang nakatingin sa kanya na para bang isa siyang palabas sa gitna ng kanilang nakakainggit na tahimik na hapon. "Baka magbebenta ng bote." Pabulong, ngunit sadya namang malakas na sabi ng isa. "Hindi, mukhang may nawawalang manok," sagot naman ng isa pa. Nagtawanan sila. Namula ang tenga ni Amelita, ngulit hindi siya umurong. "Hindi po ako nagpakamali. May itatanong lang po sana ako tungkol sa nanay ko." "Sa mansyon pa talaga ng Valderrama ka maghahanap?" taas kilay na sabi ni Perlita. "Ano sa tingin mo rito, Barangay Hall?" "Pangalan po niya ay Rosenda." "Walang Rosenda rito. At kahit meron, hindi mo basta-basta makakausap ang kahit sino dito. Lumayas ka na bago pa kita'y pataboy." Narinig muli ni Amelita ang mahinang halakhakan ni Mikoy at Santos. Ngulit sa pagkakataong iyon, iba na ang naramdaman niya. Hindi lamang hiya, may kakaibang tigas na rin sa dibdib niya. Mula sa baryo hanggang sa siyudad, pareho pala ang anyo ng pangmamaliit. Nag-iiba lang ang damit at bakuran. Tumingin siya diretso kay Perlita. "Hindi po ko aalis hanggat hindi ko po nalalaman kung may nagngangalang Rosenda rito noon." Nagkatiginan si Goryo at Perlita. Sa unang pagkakataon, tila nabawasan ng kaunti ang paniniguro sa mukha ng kasambahay. Ngunit bago pa ito makasagot, bumukas ng bahagya ang maliit na side gate sa gilid at mula roon ay umalingaw-ngaw ang tunog ng paparating na sasakyan mula sa loob ng bakuran. Napatigil ang lahat. At sa gitna ng pagbabantang bumukas na ang mas malaking lihim ng mansyon, na natiling nakatayo si Amelita sa tapat ng Villa Esperanza. Pagod, alikabok, may dalang sako, ngunit hindi na handang umutras. Hindi gumalaw si Amelita kahit narinig niyang bumukas ng bahagya ang side gate at papalapit ang sasakyan mula sa loob ng malawak na bakuran. Sa kanyang likuran ay ang maingay ngunit ordinaryong kalsada ng lungsod. Sa harapan naman ay ang Villa Esperanza. Napakataas ng bakod, napakalinis ng paligid at napakalamig ng tingin ng mga taong tila sanay ng humusga batay sa suot, sa amoy at sa dalang sako ng kaharap nila. Huminto ang isang maitim at makintab na sasakyan ilang metro mula sa gate. Bumaba ang super na mula sa unahan ng upuan, saka lumakad papunta sa likurang pinto upang buksin iyon. Agad nag-ayos ng tindig sina Goryo at Perlita, pati ang dalawang taong kaninang natatawa, sina Mikoy at Santos, ay nagkunwaring may ginagawa sa gilid ng driveway. Aba, may parating yatang importante. Pabulong ngulit malinaw namang narinig ni Amelita. Mas lalong wala siyang laban dito. Sagot ni Mikoy, pasimpleng ngisi habang pasimpleng itinuturo si Amelita. Lumabas mula sa sasakyan ang isang babaeng nasa mga 60, matangkad, tuwid ang tayo, at balot ng maringal na damit na kulay abong may manipis na borda sa laylayan.
hindi pa man nagsasalita, ay dama agad ang bigat ng presensya nito. Hindi ito ang matandang nakikita sa baryo na marahang maglakad o yumuko sa katandaan. Ang babaeng ito, kahit may edad na, ay may tindig ng isang taong sanay utusan ang mga tao sa paligid. Hindi man alam ni Amelita kung sino siya, nahulaan niyang malapit ito sa sentro ng kapangyarihan ng mansyon. "Magandang hapon po, Ma'am Veronique." Sabay-sabay na bati ni Gregorio at Perlita. Napaatras ng kaunti si Amelita. Kung gayon, ito si Veronica Ledesma, ang sosyal na pamangkin ng Donya na nabanggit sa mga tsismis ni Mila. Mas bata nga ito kaysa sa inaasahan niya, ngulit halata ang kayamanan sa anyo, sa tindig at sa paraang tumingin ito na para bang likas na mas mataas siya ay sa lahat ng ibang tao. Saglit siyang sinulyapan ni Veronica pagkatapos ay napahinto nang makita ang eksena sa harap ng gate. "Anong nangyayari rito?" Malamig nitong tanong. Sumagot si Perlita bago pa makapagsalita si Amelita. "May babaeng bigla na lang pong dumating, ma'am. May hinahanap daw po rito. Hindi naman masabi ng maayos kung sino." "Nasabi ko na po," sabat ni Amelita, pinipilit panatilihing kalmado ang boses. "Hinahanap ko po ang nanay ko. Rosenda po ang pangalan niya." Tinaasan siya ng kilay ni Veronica. Mula ulo hanggang paa ay sinukat siya nito sa paraang tila isa siyang maruming bagay na hindi dapat nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Saglit na tumigil ang tingin nito sa sako sa balikat ni Amelita, saka sa kupas na saya, saka sa tsinelas na halos pudpud na. "At sa tingin mo," marahang sabi ni Veronica, "tamang lugar ito para maghanap ng nawawalang kamag-anak?" Hindi sumagot agad si Amelita. Mas naramdaman niyang hinihingi ng babae ang sagot na gusto nito, hindi ang totoo. Ngunit hindi siya nagpunta roon para yumuko agad. "May nakita po akong bakas," sagot niya. "May sulat po na may kinalaman sa Villa Esperanza, kaya po ako nandito." Timingin si Veronica kay Perlita, saka kay Gregorio. "At hinayaan niyo siyang tumayo rito ng ganito katagal? Sa harapan ng gate?" "Pinaalis na nga po namin, ma'am," sagot ni Perlita, "pero matigas po ang ulo." Hindi niya namalayang napahigpit ng hawak niya ang strap ng sako. Ayaw niyang agad mainis. Ayaw niyang mawalan ng tiyaga. Ngunit sa bawat tinging iginagawad sa kanya ng mga ito, para siyang ipinaaalala na wala siyang karapatang tumuntong roon. "Makinig ka," sabi ni Veronica kay Amelita, lumapit ng bahagya. "Wala akong alam kung sino ka, pero huwag kang bagawa ng eksenang ikasisira ng katahimikan ng bahay na ito. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta ka sa barangay, sa simbahan o sa City Hall, hindi rito." "Hindi po ako nangihingi ng limos," matigas na sagot ni Amelita. "Sagot lang po ang kailangan ko." Sa likod ni Mikoy at Santos ay muli na namang may pigil na tawa. Si Gregorio na may tila alanganin na kung paano siya haharapin, hindi tulad ni Perlita at Veronica na hayagang minamaliit siya. "Matatapang ka," at sa tono nito ay hindi iyon papuri. Pero may kaibahan ang tapang sa pagiging bastos, at ang mga taong dumarating rito ng malang paanyaya, lalo na ang mga mukhang hinto ito, tila sinasadyang hindi tapusin ang panungusap habang tinatanaw ang kanyang suot. Hindi na babagay rito, ay dapat alam ang lugar nila. Iyon ang unang sandaling kumulo ng todo ang dugo ni Amelita. Marami na siyang tiniis sa baryo. Marami na siyang piniling palampasin. Ngulit iba ang pakiramdam na pagtawanan ng mga taong hindi ni naman lang kilala ang pinagdaanan mo, tapos huhusgahan ka agad batay sa dumi ng kalsada na dinaanan mo para makarating sa kanila. Kung ang lugar ko po ang tinutukoy nyo, edi nasa lugar po ako ngayon kasi nandito ang sagot na hinahanap ko. Nanlaki ang mata ni Perlita. "Aba, Gregorio," putol ni Veronica, hindi inaalis ang tigil kay Amelita. "Ipaalis mo na siya." Napaabante ang kwardya, ngunit halata sa kilos nitong alanganin. "Miss, baka pwede nang... Huwag niyo po akong hawakan," agad na sabi ni Amelita. "Aalis po ako kung mapapatunayang wala talagang Rosenda rito, pero hindi dahil pinahiya niyo ako." Sandaling namutla si Gregorio sa diretsahang sagot niya. Si Veronique naman ay bahagyang napangisi, tila mas lalo lamang naaliw sa kanyang paghihirap. "Rosenda?
ulit nito. Anong apelyido? Napatigil si Amelita. Hindi niya alam. Buong buhay niyang Rosenda lang ang pangalan na naririnig niya at kagabi lamang iyon nabigyan ng laman. Nanlamigantian niya ng mapagtantong wala pala siyang sapat na detalye. Nakita iyon ni Veronica at tila lalong nagkaroon ng dahilan para maliitin siya. Ayan, ni buong pangalan, hindi mo alam. At pupunta ka rito para guluhin kami? Anong klaseng katangahan yan? Hindi na nakapagpigil si Perlita at marahang tumawa. Sumabay sina Mikoy at Santos bagamat pilit kunwaring nang pipigil. Maging ilang katulong na dumaraan sa di kalayuan ay napapatingin na. Ramdam ni Amelita ang init sa kanyang muka. Hindi siya basta nahihiya. Pakiramdam niya ay pinagnamasdan siyang mabuti ng isang mundong sanay umapak sa mga tulad niya. Ngulit imbes na tumakbo palayo, lalo siyang tumibay. Hindi ko po alam ang apelyido, pero hindi po kasalanan ng taong naghahanap kung may mga taong nagsikap itago ang katotohanan. Parang may dumaan na manipis ngunit matalim na hangin sa pagitan nila. Umigting ang panga ni Veronica. Kita sa mukha nitong ayaw niyang marinig ang ganoong sagot mula sa isang dukang babae sa harap ng kanilang gate. Perlita, sabi niya nang hindi lumilingon, isara ang side access. Ayokong may kung sino-sinong pumapasok dito sa oras ng paghahanda. Paghahanda po para saan, ma'am? Tanong ni Goryo. Para sa hapunan ng pamilya bukas at sa pagdating ni Tita Severina mamayang gabi mula sa sanatoryo. Saglit na napatingin muli si Veronica kay Amelita. Severina, ibig sabihin nasa loob mismo ng pamilyang ito ang donyang tinutukoy ni Mila at darating ito mamayang gabi. Dumugundong ang dibdib niya. Kung may pagkakataon siyang makausap ang sino mang may alam, baka iyon na ang pinakamalapit. Nagsimula nang lumakad si Veronica papaloob, ngunit huminto muli at lumingon kay Amelita. May huli akong sasabihin sa iyo. Hindi lahat ng lumang pangalan ay dapat binubuhay pa. Minsan, may mga taong nawala dahil iyon ang nararapat. Parang tinuhog ng malamig na patalim ang puso ni Amelita. Hindi siya sigurado kung banta ba iyon o simpleng pangmamaliit lamang. Ngunit sa boses ng babae, malinaw na may gusto itong ibaon ng tuluyan. Pagkapasok ni Veronica sa bakuran, sumunod agad si Perlita. Naiwan si Amelita sa labas kasama si Goryo at ang ilang tauhang hindi pa rin maalis ang mapanlibak na tingin. Miss, mahina na sabi ni Goryo. Tila mas mahinahon na mayon. Mas mabuti sigurong bumalik ka na lang bukas o sa ibang araw. Hindi ka talaga basta makakapasok dito. Napatingin si Amelita sa kanya. Sa lahat ng nasa paligid, ito lang rahil ang hindi tahasang nagpakita ng tuwa sa kahihiyan niya. May nakilala ka na po bang Rosenda rito dati? Bahagyang kumibot ang mukha ni Goryo pero mabilis din itong umayos. Matagal na ako rito pero hindi naman lahat ng nagdaan dito kabisado ko. Maraming kasambahay ang dumating at umalis. Pero pamilyar po ba ang pangalan? Hindi sumagot ang gwardya. Sa halip, tumingin ito sa malaking bahay sa loob ng bakuran, saka bumalik ang tingin sa kanya. Hindi kita pwedeng tulungan ng lantaran. Sapat na pong sagot na may alam kayo, agad na sabi niya. Napabuntong hinga si Goryo. Hindi ko sinabing may alam ako. Hindi niyo rin po itinanggi. Sandaling natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay marahang itong lumapit sa bakal na gate at ibinaba ang boses. May mga pangalan kapag nabanggit dito, may mga taong biglang natatahimik. Iyon lang ang masasabi ko. Hindi na siya humingi pa ng dagdag. Sapat na iyon para lalong tumibay ang kutob niya. Hindi siya nagkamali ng pinuntahan. May koneksyon nga rito ang pangalan ng ina niya. Lumipas ang ilang minuto. Nagsisimula ng humapon ng todo at nagkukulay kahel ang langit. Ngunit imbes na umalis, umupo si Amelita sa mababang sementadong gilid malapit sa poste. Katapat pa rin ng gate. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sako mula sa balikat. Kumirot ang likod niya. Nangingitim na rin ang mga paa sa paglalakad at kumakalam na naman ang sikmura. Ngunit hindi niya kayang talikuran ang lugar na ito ngayon, lalo't alam niyang darating mamayang gabi ang Doña Severina. Ano yan, magkakamping ka rito? Pangiinis ni Mikoy mula sa loob.
Baka gusto ring maghapunan sa mansyon, dagdag ni Santos, kasunod ang tawa. Hindi niya sila pinansin. Sa halip, binuksan niya ng bahagya ang sako at inilabas ang lumang punit na litrato. Titigan niya ang mukha ng babaeng naroon, ang mukha ng inang hindi pa niya lubusang kilala. Kahit kupas na kupas ang papel, may kalambutan pa rin sa mga mata nito. At habang nakatitig siya roon, biglang sumagi sa isip niya ang tanong, paano kung hindi basta katulong ang kanyang ina rito? Paano kung mas malalim pa ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang bigat ng pananahimik ni Rufino? Nanay, mahina niyang bulong, kung nandito ang sagot mo, tulungan mo naman akong huwag sumuko. Maya-maya, may marahang yabag na lumapit sa kabilang maliit na siwang ng gate. Nang nag-angat siya ng tingin, nakita niyang may isang babaeng may edad na nakasuot ng simpleng uniforme ng kusinera. Hindi ito kasing ayos ni Perlita at halatang mas mabait ang mukha. Dali-dali itong lumingon sa magkabilang gilid na para bang ayaw magpahalata. Ikaw yung babae kanina, di ba? Pabulong nitong tanong. Tumayo si Amelita. Opo. Huwag kang masyadong maingay. Iniabot ng babae sa siwang ng gate ang isang maliit na supot na may tinapay at bote ng tubig. Kanina ka pa nakaupo riyan. Napakurap si Amelita. Para po saan ito? Para hindi ka himatayin sa tigas ng ulo mo. Sagot ng babae pero may bahid ng awa ang ngiti nito. Ako si Alma. Nasa kusina ako. Kinuha ni Amelita ang supot. Salamat po. Pero may alam po ba kayo kay Rosenda? Nawala agad ang munting ngiti sa mukha ni Alma. Luminga muna ito bago muling tumingin sa kanya. Huwag mo akong idiin. Matagal na akong nagtatrabaho rito, pero hindi lahat ng alam ko ay pwede kong sabihin sa unang araw. Pakiusap po. Napabuntong hininga si Alma. May isang matandang babae noon dito na bigla na lang nawala matapos masangkot sa eskandalo. Hindi ko siya naabutan ng matagal. Bata pa ako noon sa kusina. Pero may ilang matatandang kasambahay na hanggang ngayon tumatahimik kapag may bumabanggit sa mga pangalan galing sa lumang panahon ng pamilya. Naninginig ang mga daliri ni Amelita sa hawak niyang supot. Rosenda po ba yun? Hindi ko sinabi. Humigpit ang mukha ni Alma. Basta kung may hihintayin ka, huwag kang umasa na magiging madali. Lalo na bukas, may pagtitipog dito, maraming bisita, maraming mata. Tama po ba ang sinabi ni Veronique na darating mamayang gabi si Doña Severina? Sandaling natigilan si Alma. Doon na natiyak ni Amelita na tama nga ang narinig niya kanina. Hindi pa man sumasagot ang kusinera, sapat na ang ekspresyon nito. Mas mabuting wala kang narinig mula sa akin. At isa pa, kung gusto mong mabuhay ng payapa, minsan may mga bahay na hanggang gate ka lang. Pagkasabi nito'y mabilis na umalis si Alma, bitbit ang sariling takot. Ngulit kabaligtaran ang naging epekto niyon kay Amelita. Hindi siya natakot umatras, lalo siyang natiyak na nasa harap na siya ng pintuan ng katotohanan. Habang unti-unting lumalalim ang kulay ng langit, nanatili siya nakaupo malapit sa gate, kumakain ng tinapay ng dahan-dahan at pinagmamasdan ang loob ng bakuran. Ilang ilaw na ang nagsisindihan sa mansyon. May mga kasambahay na paruot pa rito. May mga driver na naglilinis ng sasakyan. May mga hardinerong nagtatanggal ng tuyong dahon. At sa bawat kilos na iyon, pakiramdam ni Amelita ay para siyang nasa gilid ng isang mundong matagal na siyang inaabangan kahit hindi niya alam. Lumamig ang hangin. Pinulupot niya ang manipis niyang alampay sa sarili habang nakadikit ang likod sa poste. Hindi siya sigurado kung ilang oras pa ang hihintayin niya. Pero ang alam niya, sa gabing iyon, hindi na siya uuwi sa pwesto ni Mila nang walang nadadala kahit isa man lang na malinaw na sagot. At nang marinig niya mula sa di kalayuan ang tunog ng isa na namang paparating na sasakyan, mas mabagal, mas maringal at tila mas sinusundan ng paggalang ng lahat ng tao sa loob ng bakuran, unti-unti siyang tumayo,
Muling isinukbit ang kanyang sako at tumitig sa gate ng Villa Esperanza na para bang sa susunod na ilang sandali ay may mababasag ng katahimikang matagal na niyang hinahabol. Nang marinig ni Amelita ang tunog ng paparating na sasakyan, para bang sabay na tumibok ng malakas ang kanyang puso at sumikip ang hangin sa paligid. Mula sa kinatatayuan niya sa labas ng bakal na gate ng Villa Esperanza, nakita niyang isa-isa nang tumuwid ang tindig ng mga tao sa loob ng bakuran. Si Gorio ay agad nag-ayos ng kanyang sombrero. Sina Mikoy at Santos, na kanina'y halos hindi maubos ang pang-aalaska sa kanya, ay biglang naging abala sa gilid ng driveway. Maging si Perlita, na kanina'y matalim ang dila at taas noong ng mamaliit, ay mabilis na inayos ang laylayan ng kanyang uniforme at nagmamadaling humakbang papunta sa gilid ng malapad na hagdang bato. Hindi na kailangang sabihin pa ng kahit sino kung sino ang darating. Alam na ni Amelita. Huminto ang maitim ngunit mas elegante at mas maringal na sasakyan kaysa sa naunang bumating. Hindi ito tulad ng Veronique na may yabang sa kinang at porma. Ang sasakyang ito ay may katahimikang may bigat. Tila ba hindi na nito kailangan magpakilala dahil sapat na ang presensya nito para yumuko ang paligid. Lumapit agad ang driver at marahang binuksan ng pinto sa likuran. Mula roon ay bumaba ang isang matandang babaeng balot sa mamahaling seda. Hindi kasing bilis ng kilos ni Veronique ang kanyang galaw sapagkat may edad na siya at halatang mahina na ang katawan. Ngunit sa bawat hakbang niya ay may natitirang bakas ng dating kapangyarihan. Maputi ang kanyang buhok, maayos ang pagkakapusod, at may hawak siyang baston na hindi dahil sa arte kundi kailangan na iyon ng kanyang tuhod. Ngunit ang higit na nakakapansin ay ang kanyang muka. Matulis ang ilong, malinaw pa rin ang hugis ng mga mata, at naroon ang anyo ng isang babaeng sanay na hindi kinokontra. "Magandang gabi po, Doña Severina," sabay-sabay na bati ng mga tauhan. Maging si Veronique na kanina ay halos iparamdam kay Amelita na para siyang basura, ay biglang naging abala ulit mula sa loob ng bahay upang salubungin ang matandang babae. "Tita, maingat po kayo," malambing nitong sabi, sabay alalay sa siko ng Donya. Ngunit bago pa man makausad ng tuluyan si Doña Severina papasok sa mansyon, ay tila may kung anong puwersang nagtulak sa matanda upang ilingon ang hulo sa direksyon ng gate. At doon niya nakita si Amelita. Sa unang tingin pa lamang, para bang may biglang humila sa mukha ng matanda. Huminto ang kanyang hakbang, bahagyang napaluwag ang hawak niya sa baston. Nagtaka si Veronique at sumunod sa direksyon ng tingin niya, patungo sa dalagang nakatayo sa labas ng bakal na gate. Alikabok ang laylayan ng saya, may dalang lumang sako, ngunit matatag pa ring nakatayo kahit pagod at gutom. "Tita," tawag si Veronique. "Ano po yon?" Hindi sumagot si Doña Severina. Sa halip, lalo lamang itong tumitig kay Amelita. Parang unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ng matanda. Maging si Gorio sa tabi ng gate ay napatingin din sa Donya. Halatang napansin ang biglang pagbabago sa anyo nito. Hindi maipaliwanag ni Amelita ang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi pa sila nag-uusap. Wala pang kahit anong salita. Pero sa paraan ng pagtititig ni Doña Severina, para bang hindi siya basta nakakita ng estranghera. Para bang may bumalik na alaala mula sa malayong nakaraan. "Buksan mo ang gate," biglang sabi ng Donya. Mababa ngulit malinaw ang boses. Nagkatiginan sina Gorio at Perlita. "Tita?" gulat na sabi ni Veronique. "Bakit pa po? Kanina pa po yang nanggugulo rito." "Ang sabi ko," ulit ni Doña Severina, ngayon ay mas malamig na ang boses. "Buksan mo ang gate." Agad sumunod si Gorio. Sa tunog ng paggalaw ng bakal na gate, parang bumukas din ang pintong matagal ng tinatangka ni Amelita. Ngunit kasabay ng kaba ay ang mas matinding hiya, dahil alam niyang pagpasok niya roon ay hindi mawawala ang mga matang huhusga sa kanya. Pagkabukas ng gate, hindi agad nakalakad si Amelita. Para siyang saglit na nanghina sa harap ng malawak na driveway at ng mga taong nagmamasid. Ngunit sa kanya naalala si Bembem, si Rufino, ang lumang litrato at ang mahabang biyahe niyang hindi pwedeng mauwi sa pag-urong. Kaya dahan-dahan siyang humakbang papasok.
Anong pangalan mo? Tanong ni Donya. Amelita po, sagot niya. Amelita Vergara. Napaawang ng bahagya ang labi ng Donya. Ilang taon ka na? 17. Tahimik ang paligid. Pati ang mga kuliglig sa gilid ng hardin ay tila tumigil. Lumapit pa ng bahagya si Doña Severina. Hindi na nito inaalis ang tingin sa mukha ni Amelita. Sa lapit na iyon, mas naramdaman ng dalaga ang tindi ng pagsusuri ng matanda. Hindi gaya ng kay Veronique na mapanlaid, kundi parang may bumalik na alaala mula sa malayong nakaraan. Bakit ka narito? Tanong ni Donya. Ngayon ay may bahagyang panginginig na ang boses. Pinigmasdan siya ni Amelita. Ito na marahil ang pinakamaraming bigat sa lahat ng tanong na narinig niya mula nang umalis sa San Isidro. Huminga siya ng malalim at pinili niyang sabihin ang totoo. Naghahanap po ako ng nanay ko. Rosenda po ang pangalan niya. May nakita po akong lumang sulat na may kinalaman sa Villa Esperanza, kaya po ako pumunta rito. Sa sandaling mabanggit ang pangalang Rosenda, tila naputol ang hininga ng matanda. Napaatras ito ng bahagya. Kumalabog ang baston sa semento. Maging si Alma na nakatanaw mula sa malayo malapit sa side entrance ng kusina ay biglam napahawak sa dibdib. Tita, maupo po muna kayo. Mabilis na sabi ni Veronique, ngunit tila hindi rin ito maintindihan ng nangyayari. Bakit po kayo namumutla? Hindi sumagot si Doña Severina. Ang tanging ginawa nito ay muling tignan ng mas malapitan ang mukha ni Amelita. Ang hubog ng panga, ang anyo ng mata, ang ilong, pati ang pagkakatikom ng labi kapag kinakabahan. At saka, sa isang iglap, para bang binawi ng panahon ang lakas ng matanda. Napabagsak siya sa kanyang mga tuhod. "Ma'am!" sigaw ni Goryo. "Tita!" halos pasigaw rin sabi ni Veronique, sabay alalay sa matanda. Nagkagulo ang mga tauhan, nagmamadaling lumapit si Perlita. Maging sina McCoy at Santos ay napatigil sa kani-kanilang gawain, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang dating tahimik at kontroladong bakuran ng Villa Esperanza ay biglang nayanig sa isang esenang walang sino man ang umasa. Ngunit higit sa lahat ay ang si Amelita mismo ang tila nanigas sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o lumapit. Hindi niya alam kung galit, awa, gulat o kaba ang dapat niyang unahin. Ang alam niya lang, ang matandang babaeng kanina'y parang reyna sa harap ng mansyon ay ngayon ay nakaluhod sa semento. Nanginginig ang labi at hindi maalis ang tingin sa kanyang mukha. Hindi maaari. Bulong ni Doña Severina. Hindi maaari. Tita, anong hindi maaari? Tanong ni Veronique, halatang nainis na rin sa pagkakalito. Sino ba siya? Hindi agad sumagot ang Donya. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang nanginginig na kamay at tila gustong abutin ang pisngi ni Amelita. Ngunit huminto rin sa ere. Kamukhang kamukha. Halos pabulong nitong sabi. Diyos ko, kamukhang kamukha. Kanina pa pinipigilan ni Veronique ang iritasyon. Ngunit sa sandaling iyon ay hindi na niya napigil ang sarili. Tita, isang hamak na babae lang yan na kung saan-saan galing. Baka modus lang ito. Huwag po kayong padadala. Doon napalingon si Amelita kay Veronique. Ramdam na ramdam niya ang pagkamuhi at pagmamaliit sa tinig nito. Ngunit bago pa siya makasagot, si Doña Severina mismo ang tumingala sa pamangkin. Tumahimik ka. Malamig nitong sabi. Nanlaki ang mata ni Veronique, halatang hindi ito sanay na napapahiya sa harap ng mga tauhan. Dahan-dahang inalalaya ni Goryo ang Donya upang makatayo. Nanginginig pa rin ito, ngunit pinilit nitong buuin ang sarili. Pagkatayo, hindi ito tumingin kahit kanino, kundi kay Amelita lamang. Ano ang pangalan ng ina mo? Tanong nito muli. Tila gusto lamang makasigurado na tama ang narinig niya. Rosenda po, sagot ni Amelita. Rosenda lang po ang alam ko. May dala ka bang anuman na magpapatunay na may kaugnayan ka sa pangalang iyan? Saglit na nag-atubili si Amelita.
Ngunit naalala niya ang lumang litrato at ang punit na sulat sa loob ng kanyang sako. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sako, hinanap ang mga papel at inilabas ang kupas na litrato. Nanginginig ang kanyang kamay habang iniaabot iyon. Kinuha iyon ni Doña Severina. Sa unang tingin pa lamang sa litrato, tila lalo itong nanghina. Hindi man buo ang larawan, malinaw sa reaksyon nito na kilala niya ang babaeng naroon. Humigpit ang hawak ng Donya sa kupas na papel na para bang bumalik ang isang bagay na dapat matagal nang nalimot pero hindi kailanman nawala sa konsyensya nito. Saan mo nakuha ito? Hinina ngunit matalim nitong tanong. Sa mga lumang gamit po sa bahay namin. Nasa amin po iyon mula pa noon. Sa inyo. Ulit ng Donya at may kakaibang sakit sa boses nito. Tita, sapat na po yan. Singit ni Veronique, hindi natin pwedeng basta tanggapin ang kahit sinong dumarating dito dala ang lumang litrato. Baka may nag-utos sa kanya para manggulo. Hindi siya pinansin ni Doña Severina. Sa halip, ibinalik nito ang litrato kay Amelita, ngunit hindi pa rin nawawala ang panginginig sa mga daliri nito. Pumasok ka, sabi ng matanda. Natigilan si Amelita. Po, pumasok ka sa loob ng bahay. Ayokong sa labas ito pag-usapan. Ano po? Halos sabay na sabi ni Veronique at Perlita. Tita, imposible po yan. Hindi natin kilala ang babaeng ito. Kaya nga papapasukin, samig na sagot ni Doña Severina, dahil may mga bagay na kailangang malaman. Sa unang pagkakataon mula nang nakarating si Amelita sa Villa Esperanza, nakita niya hindi lahat ng kapangyarihan sa loob ng bahay na iyon ay hawak ni Veronique o ng panghahamak ng mga tauhan. May mas malalim at mas matandang bigat na nangingibabaw at naroon ang panginginig ng isang donyang nakatitig sa kanyang mukha na parang multo siya ng nakaraan. Lumapit si Alma mula sa gilid, tila ipinatawag na rin ang sitwasyon. Ma'am, ihahanda ko ba ang receiving room? Tumanggo si Doña Severina nang hindi inaalis ang tingin kay Amelita. Oo, at walang ibang papasok doon hanggat hindi ko sinasabi. Bahagyang yumuko si Alma at mabilis na naunang naglakad papasok. Nagkasulubong ang tingin ni na Amelita at Gorio. Sa mga mata ng gwardya, naroon ang pagkabigla, pati na ang isang tahimik na pagkilala na totoo nga, ang pangalan na Rosenda ay may kapangyarihang gumalaw sa katahimikan ng bahay na ito. Hinigpitan ni Amelita ang hawak sa kanyang sako. Hindi na siya ang dalagang nakaupo lamang sa labas ng gate habang pinagtatawanan ng mga tao. Ngayon, siya na ang dahilan kung bakit ang buong Villa Esperanza ay tila nawalan ng balanse. At habang inaakay siya paloob sa mansyon ng isang donyang kanina lamang ay napaluhod sa harap niya, malinaw sa dibdib ni Amelita na ang sandaling nasa pamagat ng lahat ng ito ay hindi na basta pangyayaring nakakagulat lamang. Ito ang mismong pintong bumukas. At sa likod ng pintong iyon, naghihintay ang katotohanang kay tagal niyang hinahabol.